Life After Prison. By Silence You. Kabanata 981 hanggang 990. Talagang warrior emperor siya. Naging nagtatampo ang mukha ni Zeke. Nang malaman niya iyon ay pinagpawisan na siya sa noo. Palaging mahirap ang pakikipaglaban sa isang warrior emperor at hindi na kailangang sabihin, isang level 2 warrior emperor. Kahit na sa dami ng tao na magagamit dito ngayon, magiging mahirap. Bagamat maraming mga elite na manlalaban roon, mayroon ba talagang matapang na sumama sa laban kapag ito ay kinakailangan? Ang bawat isa ay nagsasanay ng husto upang maabot ang antas ng paggamit at tagumpay na mayroon sila ngayon. Walang handang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Tuwang-tuwa si Meldrick sa naging reaksyon ng lahat. Ngumiti siya at nagsimulang magtanong. Severin, tama ba? Sabihin mo. Bakit mo pinatay ang mga miyembro ko? Papatayin na kita ngayon kung hindi mo nailigtas si Sofia noon. Napangiti ng mahina si Severin at sinabing. Pinag-uusapan ba ninyo ang 4 na lalaki na iyon? Sinubukan nila akong pagnakawan matapos malaman na mayroon akong second grade medium rank na alchemical na gamot at tina-target din nila ang aking babae. Hindi ba makatwira na lumaban ako sa sitwasyong iyon? Pagtatanggol lang sa sarili. Tumayo rin si Megan at sumunod sa sinabi ni Severin. Tama. Pagtatanggol lang sa sarili ito at karapat-dapat silang patayin. Matapos malaman iyon, galit na sinabi ni Sofia. Palaging pinapaalalahanan ng elder ang lahat na manatiling low profile, isipin ang sarili mong negosyo, at huwag subukang gumawa ng anumang gulo o pukawin ang sinuman kapag umalis sila sa sekta. Ang pinakamahalaga, hindi natin dapat ay bully ang mga tao sa mundo dahil lamang tayo ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Kalokohan, bakit hindi sila nakinig at gumawa ng ganoong bagay? Hindi nakaimik si Meldrick. Napakaraming tao ang nanunood at halatang hindi kasalanan ni Severin. Kaya, wala nang balidong dahilan para patayin pa niya si Severin. At saka, hindi rin siya papayag ni Sofia. Sofia, tama na. Sa huli, walang pagpipilian si Meldrick kundi ang sumang-ayon kay Sofia at ngumiti ng nakakahiya. Severin, sana hindi ka mag-isip kung tatalikuran ko ang pormalidad at tawagin na lang akong Severin. Sabi ni Sofia pagkatapos itong mapag-isipan. Nagkibit balikat si Severin. Hindi naman. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon lang. Baka namatay ako kung hindi dahil sayo. Pilit na ngumiti si Sofia at sinabing. Mahirap paniwalaan iyon. Isa ka ng level warrior king nang iligtas mo ako sa pamamagitan ng pagpatay kay Brandon at level 7 warrior king pa lang ako noon. Huminto siya bago nagpatuloy. Isa na akong level 1 warrior emperor ngayon at dapat ay level 2 warrior emperor ka man lang o kahit sa mas mataas na level. Matapos marinig iyon ay napabuntong hininga si Zeke at ang iba pa. Noong una, inakala nilang si Severin ay isang level 9 warrior king lamang. Tulad ng nangyari, si Severin ay isang warrior emperor din. Nagpalitan ng tingin sina Satchel at Crone, hingal na hingal, at nakaramdam ng takot. Sa kabutihang palad, inaasahan nilang tutulungan sila ng miyembro ng Stormy Moon Sect na maghiganti at hindi sila mismo ang humawak sa bagay na iyon. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Ang nag-iisang tao na nag-iba ay si Callum. Kinutya niya. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang tunay na antas ng tagumpay ni Severin, nagtiwala siya sa kapangyarihan ni Severin at naniniwala na mas makapangyarihan si Severin kaysa kay Meldrick. Walang pagkakataon na mapatay ni Satchel at Crone si Severin. Samantala, nahihiya si Severin dahil noon pa man ay gusto na niyang manatiling low profile. Akala niya ay masyado siyang nakakaakit ng atensyon nang isipin ng mga tao na siya ay level 9 warrior king. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nasira nang sabihin ni Sofia sa lahat na maaari na siyang maging isang warrior emperor. Gaano kaiya ang mangyayari kung ang ilang mga tao ay lumuhad at humiling na maging kanyang mga disipulo? Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay. Hindi. Paano mo ako may kukumpara sa iyo? Marami kang mapagkukunan sa sekta at mayroon kang mahusay na talento. Kaya ang bilis mong umunlad. Isa lang akong range fighter. Paano ako makakausad ng mabilis gaya mo? Samantala, sinadya niyang magmukhang medyo nanlumo. At saka,
Alam mo kung gaano kahirap maging level 1 Warrior Emperor. Ibang klase talaga. Ngumisi si Meldrick. Sofia, bakit mo nasabi ang kalokohan? Ikaw ang pinaka-talented na tao sa sekta. Paano mo may kukumpara ang sarili mo sa kanya kung nasa iyo ang lahat ng mapagkukunan na kailangan mo at isa lang siyang rogue fighter? Tama. Wala kang kapantay. Natawa naman si Severin at agad namang pumayag. Sus, naiinggit ako na nasa Warrior Emperor stage na kayo. Akala ko talaga mas mataas ang attainment mo kaysa sa akin ngayon. Kumunot ang noo ni Sofia at nahihirapan pa ring paniwalaan. Mula sa kanyang pananaw, si Severin ay may mahusay na talento at naniniwala siyang may posibilidad na si Severin ay nasa yugto na ng Warrior Emperor sa ngayon. Nako, Severin. Dito na tayo muling nagkikita pagkatapos mo akong iligtas. Ibig sabihin, tadhana na ang nagtagpo sa atin. Alam ni Sofia na ito na ang pagkakataon para sabihin ang kanyang puso. Pagkatapos niyang humiwalay kay Severin, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha nito. Pakiramdam niya ay pinagtagpo sila ng tadhana at hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong tulad nito sa hinaharap kung palalampasin niya ito. Kahit papaano, gusto niyang maging mabuting kaibigan sa ngayon. Napangiti ng kakaiba si Severin matapos marinig iyon. Sa tingin ko ganun din. Nawalan ng masabi si Sofia. Iniisip niya kung hindi pa ba siya masyadong halata. Paanong hindi nagkusa si Severin na hingin ang kanyang numero at hinintay na lang niyang magtanong. Walang pinipili, ngumiti siya ng nakakahiya at sinabing, ngayong magkaibigan na tayo, magpapalit ba tayo ng mga contact number para patuloy tayong makipag-ugnayan? Kapag sinabi iyon, nakakatakot ang mukha ni Meldrick. Si Sofia ang pinaka-talented at pinakamagandang tao sa sekta. Dahil doon at sa kanyang katayuan, maraming tao ang sumubok na makipagkaibigan sa kanya. Gayunpaman, si Sofia ay palaging nakatuon ng buo sa kanyang pagsasanay at hindi binibigyan ng pagkakataon ang sinuman na makipagkaibigan sa kanya. Bumakas ang selos sa puso niya nang makitang hinihingi ni Sofia ang contact number ni Severin. Nais niyang mapatay niya si Severin sa pamamagitan ng paghiwa piraso kay Severin. Tama. Severin, ibigay mo sa kanya ang contact number mo para magkausap kayong dalawa. Bago mag-react si Severin, mabilis na hinimok ni Felicia si Severin at sinabi pa ang kanyang iniisip. Miss Sofia, tama ang sinabi mo na pinagtagpo muli kayo ni Severin ng tadhana pagkatapos ng huling beses na nailigtas kanya. Ibig kong sabihin ito ay ganap na makatwiran kung gusto mong ibalik ang kabaitan niya. Agad namang nagningning ang mga mata ni Sofia. Talaga. Nagalok ako na bigyan siya ng mga espiritual na halamang gamot sa huling pagkakataon ngunit tinanggihan niya iyon kaya hindi ko alam kung paano siya mababayaran sa pagligtas niya sa akin. May ideya ka ba? Matapos makilala si Felicia sa loob ng mahabang panahon, alam ni Severin na may masamang balak si Felicia. Sinabi niya, Nanay, ano ba ang sinasabi mo? Wala akong naisip na anumang kabayaran noong nailigtas ko si Sofia. Kung ginawa ko, hindi ko siya maliligtas. Ginagawa ko lang ang dapat gawin ng isang mabuting tao kapag nakakita ako ng taong nasa panganib. Gayunpaman, inilibot ni Felicia ang mga mata sa kanya. Tumigil ka nga. Kinakausap ko si Miss Sofia. Huwag mo kaming gambolain. Hindi na kay Mick si Severin. Wala siyang magawa dahil si Felicia ang nanay ni Diane. Kaya, ginawa niya ang sinabi ni Felicia at nanatiling tikom ang kanyang bibig. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Felicia. Miss Sofia, madali lang. Nabalitaan ko na ang Stormy Moon Sect ay maraming training resources. Maaari mong anyayahan si Severin at ang aking mga anak na babae na magsanay sa iyong sekta. Ano sa tingin mo? Ang kailangan mo lang gawin ay irekomenda sila. Bago sumagot si Sofia, pinutol ni Diane. Nanay, ano pong pinagsasabi niyo? Wala po kaming natatanggap o kakayahan na mag-train ni Megan. Paano niyo po nagagawa ang kahilingang iyon? Tumingin si Sofia kay Severin at sinabing, sa tingin ko makakatulong ako dyan. Sa sobrang galit ni Meldrick ay nagsimula na siyang magngalit ng ngipin. Seryoso siyang nag-alinlangan na si Sofia ay na-in-love kay Severin.
Makatwiran na hayaan si Severin na sumali sa sekta dahil si Severin ay may mahusay na talento at mataas na kakayahan, ngunit ito ay isang iba't ibang mga kwento upang payagan sina Megan at Diane na sumali din. Kung tutuusin, wala silang regalo para mag-train pero pumayag talaga si Sofia sa kahilingan. Makinig kayo. Pumayag si Miss Sofia na tumulong. Ayaw niyong dalawa pumunta. Nakangiting tanong ni Felicia habang inaakala niyang gumagawa siya ng mabuti para sa kanyang mga anak na babae. Gayunpaman, pilit na ngumiti si Severin at sinabing, Miss Sofia, salamat sa iyong kabaitan. Ngunit hindi ko kailanman naisip na sumali sa anumang sekta. At marami na akong nasa plato ngayon. Kaya huwag mo na lang pansinin ang sinabi niya. Ikaw, paano mo nasasabi yan? Inis na inihakbang ni Felicia ang kanyang mga paa. Pilit na ngumiti si Sofia at sinabing, sige. Hindi kita pipilitin dahil wala kang balak sumali sa isang sekta. Kung tutuusin, alam kong maraming tao ang nasanay na sa pagiging rogue fighter. Mas gusto nila ang kalayaan sa kanilang buhay at tumangging maging bounded pagkatapos sumali sa isang sekta. Pagkatapos noon, ipinasa niya ang kanyang telepono kay Severin. Ibigay mo sa akin ang iyong contact number. Walang problema. Walang anumang pagkaantala, tinawagan ni Severin ang kanyang telepono gamit ang telepono ni Sofia at bumalik kay Sofia nang matapos ito. Ang sabi niya, Miss Sofia, ngayong magkaibigan na tayo, malaya kang pumunta para hanapin ako sa tuwing kailangan mo ng tulong. Tugon ni Meldrick na may mga ngiping nagngangalit. Hello, nakikinig ka ba sa sinasabi mo? Mga miyembro kami ng Stormy Moon Sect. Sa tingin mo ba darating ang araw na kakailanganin namin ang tulong mo? Siguradong nananaginip ka. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos na hindi ka humihingi ng tulong sa amin. Diyos, kailan ka naging relihiyosong tao? Pang-aasar ni Severin pabalik. Masasabi niyang hindi siya gusto ni Meldrick at sa gayon, hindi niya naisip na kailangan din niyang maging mabait kay Meldrick. Ikaw. Galit na galit si Meldrick. Kung wala si Sofia, inatake na niya si Severin dahil sa kabastusan nito. Walang imak sina Crone at Satchel. Akala talaga nila tapos na si Severin. Hindi nila naisip na si Severin ang tagapagligtas ni Sofia. Hindi rin nila inaasahan na gusto ni Sofia na maging kaibigan si Severin at hiningi ang contact number nito. Sa hitsura nito, hindi sila kailanman maghihiganti sa buhay na ito. Ang tanging nagawa ni Crone ay ang pagigting ng kanyang mga ngipin at pigilin ang kanyang galit. Hey, dito ba kayo nakatira? Sa Skystream City. Napakagatlabi si Sofia at nagtanong. Kami ay nakatira sa Southlink City. Si Severin ay ang gobernador ng Southlink City. Kung sakaling gusto mo siyang mahanap, maaari kang pumunta sa amin upang bisitahin kami sa Southlink City. Si Felicia unang sumagot. Oo naman. Kung may oras ako, bibisita talaga ako. Alam ni Sofia na itinapon niya ang sarili sa kanya ngayon at kailangan niyang pigilan ang sarili, na gawin para maiwasang magalit si Severin. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya. Kaya sa palagay ko ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Iuulat ko muli ang tungkol sa pagkamatay ng 4 na miyembro. Huwag kang mag-alala. Dito nagtatapos ang insidenteng ito at hindi na natin ito susuriin pa. Magaling. Salamat, Miss Sofia. Ngumiti si Severin. Hindi siya natatakot sa Stormy Moon Sect pero natatakot siyang susundan nila ako. Wala nang masyadong oras para sa kanya at 4 na araw na siyang nasayang dito. 5 lamang sa mga bulwagan ang natagpuan sa 12 bulwagan. Nakaramdam siya ng pagkabalisa dahil alam niyang may 7 pa na nawawala. Tawagin mo na lang akong Sofia. Sabi ni Sofia habang nakatingin sa ibaba. Sige, Sofia. Nahihiyang ngumiti si Severin. Napakasarap sa pakiramdam ni Sofia ngayong tinatawag na nila ang isa't isa sa kanilang mga unang pangalan at senyales na nagiging malapit na sila sa isa't isa. Sa wakas, sinabi niya. Sige. Uuwi na kami. Paalam. Ikanaway ni Severin ang kanyang kamay. Tara na, Meldrick. Tumingin si Sofia kay Meldrick at sabay na umalis. Mr. Severin. Napakataas ng attainment ni Miss Sofia. Kahit na ang matabang lalaki na iyon ay nagsabi na siya ang pinaka-talented na miyembro ng Stormy Moon Sect.
Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Sayang at tinatanggihan mo siyang tulungan kang sumali sa Stormy Moon Sect. Dapat ay sumali ka para makakuha ng mas maraming training resources para makatulong sa iyong improvement. Hindi kailanman naisip ni Severin, si Mr. Raikan ang magbibigay ng payong iyon sa kanya. Halata naman, naisip ni Mr. Raikan na sayang at hindi sinamantala ni Severin ang pagkakataong sumapi sa sekta. Ngumiti si Severin. Marami akong bagay sa plato ko ngayon. At alam ko ang ilang impormasyon tungkol sa Stormy Moon Sect. Ito ay hindi isang medyo malaking sekta. Sa aking palagay, ang pagsali dito ay hindi magbibigay ng anumang benepisyo sa akin. Sa halip, ito ay maghihigpit sa aking pag-unlad. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Mr. Raikan. Naging mabait lang siya para mag-alok ng kanyang 2 sentimo at hindi niya inaasahan na napakasnob ni Severin para tingnan ang Stormy Moon Sect. Kung hindi lang siya tinulungan ni Sofia ngayon, dapat ay patay na si Severin. Iniisip niya kung paano magiging kumpiyansa si Severin sa kanyang sarili at magkakaroon ng lakas ng loob na tingnan ang Stormy Moon Sect. Lastly, ngumiti siya, nahihiya. May punto ka. Lahat ay may kanya-kanyang plano at wala ni isa sa atin ang nag-iisip ng pareho. Hahaha. Naniniwala ako na si Severin ay isang brilyante. Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan mapasali man siya sa sekta o hindi. Mabilis na sinabi ni Fanzo para gumaan ang matinding ambience. Mga ginop, aalis na ako. Kinawayan ni Severin ang kanyang kamay sa iba at umalis sa lugar kasama si Dayan at ang iba pa. Mabuti na lang at nandyan si Sofia para tulungan ka ngayon. Kung hindi, nagkakaproblema tayo. Nahihirapan akong maniwala na ang matabang lalaki, si Meldrick, ay talagang level 2 warrior emperor. Nang huminto ang sasakyan sa hotel, sabi ni Megan. Severin, tanga ka. Anong masama sa pagsali sa Stormy Moon Sect? Mukha namang natakot ang iba nang sabihin ni na Sofia at Meldrick na miyembro sila ng Stormy Moon Sect. Patuloy na pagrereklamo ni Felicia. Pumayag din si Sheila na irekomende sina Dayan at Megan na sumali sa sekta. Lahat ay nangangarap tungkol doon ngunit tinanggihan mo ito. Bagamat wala akong alam sa mundong iyon, wala akong alam tungkol doon. Sabi ni Severin. Nanay, wala pang 10 buwan ang natitira para tapusin ko ang gawaing ibinigay sa akin ng tiyuhin ko. May 7 bulwagan pa na hindi ko pa nahahanap. Paano ako makakasali sa Stormy Moon Sect? Tinulungan ni Dayan si Severin na magpaliwanag. Nanay, hindi ito ang mga bagay na kailangan mong alalahanin. Sinabi rin ni Megan. Nanay, alam ko ang aking kakayahan. Ang pagiging isang level 9 Grandmaster ang pinakamalayo na maaabot ko. Hindi ako ipinanganak na may kaloob na magsanay at iyon lang ang tanging pag-unlad na magagawa ko. Sa kabila ng pagiging elite na miyembro ng Stormy Moon Sect at ang pinakatalentadong miyembro, malamang napapayag ang mga elder ng sekta na hayaan si Severin na sumama sa pagkakataon ni Sofia. Bumantong hininga si Felicia. Sa wakas nakuha ko na ngayon. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas na mga panuntunan. Kung hindi kayo makapangyarihan, madali kayong mabuli o mapatay ng mga tao. Dayan at Megan, sana talaga maging matatag din kayong dalawa. Sa lahat ng ito, lagi itong iniingatan ni Sheila. Maya-maya, binasag niya ang kanyang katahimikan at may sinabing nakakagulat. Bakit pakiramdam ko may gusto rin si Sofia kay Severin? Isipin mo kung gaano siya kasabik noong hinihingi niya ang contact number ni Severin. Napahiya ito kay Severin. Nagmadali siya at sinabing, imposible yan. Masyado kang nag-iisip. Gusto niya lang akong kaibiganin dahil niligtas ko siya. Hindi naman kasing komplikado ang sinabi mo. Pagkatapos nito, pinag-isipan niya ito at idinagdag. Ito na ang pangalawang pagkikita namin. Wala siyang alam tungkol sa akin. Ito ay napaka-imposible lang. Napangiti si Sheila. Hindi mo ba alam kung gaano ka kahanga-hanga? Ang mga babae ay madaling mahulog sa iyo sa unang tingin. Huminto siya at nagpatuloy. Ako ang pinakamahusay na halimbawa. Nahuhulog ako sa iyo pagkatapos kitang makita sa unang pagkakataon. Ganyan ka kaakit-akit. Minsan hindi mo maipaliwanag kapag nakilala ng isang babae ang isang taong gusto niya. Tumanggaw si Megan bilang pagsang-ayon. Tama.
Sumasang-ayon ako. Pero sa tingin ko, nahuhulog lang ang paibig ni Dayan at Severin sa isa't isa pagkatapos na maglaan ng oras na mas kilalanin ang isa't isa. Nagpakasal nga sila bago pa sila magkaroon ng romansa. Binigyan ni Dayan si Megan ng isang mabangis na tingin at sinabing, "Ano ang sinasabi mo? Wala kang alam." Pagkatapos noon ay bumalik na si Severin at ang iba pa sa kani-kanilang kwarto. Samantala, umalis na rin ang iba sa party pagkaalis ni Severin. Jeez. Hindi ko akalain na ganito pala ang nangyari. Nang magkasamang maglakad sina Crone, Satchel, at ang iba pa, sinabi ni Crone nang may panghihinayang. Sa palagay ko ay hindi na natin mapapatay si Severin. Pilit na ngumiti si Satchel at tumango. Oo, wala na tayong magagawa. Anong klaseng swerte ba ang meron ang lalaking iyon? Matapos iligtas si Sofia, wala nang dahilan para tulungan tayo ni Sofia para patayin siya. At ang apat na lalaki na iyon ay namatay dahil sinubukan nilang nakawan ang alchemical medicine ni Severin. Naikuyom ni Draven ang kanyang kamao. Ngunit hindi ko kaya at tumanggi akong tanggapin ang resultang ito. Maaaring wala akong kapangyarihan na talunin siya ngayon. Ngunit kapag sumali na ako sa Stormy Moon Sect, magkakaroon ako ng access sa kanilang mga mapagkukunan ng pagsasanay. Naniniwala akong gagawa ako ng mabilis na pag-unlad. Kapag naging Warrior Emperor na ako, iyon na ang oras na makapaghiganti ako. Sabi ni Walbert. Tama. Ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap ihain sa malamig. Tumingin si Satchel kay Draven at sinabing, Draven, hayaan mo na lang. Wala naman talagang ginawang masama si Severin sa atin. Tsaka, mukhang may intensyon si Sofia na manatiling malapit sa relasyon nila ni Severin. Kung papatayin mo si Severin o gagawin mo ang masama kay Severin, hindi siya magiging masaya at alam kung ano ang gagawin niya sa pamilya natin. Dagdag pa niya. Tumuon sa pagsasanay pagkatapos mong sumali sa Stormy Moon Sect. Pagkatapos ay maaari kaming umasa sa iyo upang protektahan ang pamilya sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, tatay. Alam ko ang priority ko. Sabi ni Draven habang tumatango ang ulo. Si Mr. Raikkonen ay nakasimangot at nag-iisip habang ang iba ay nagkukwentuhan. Nang sa wakas ay natapos na ang iba sa pakikipag-usap, ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala. Bakit tatanggihan ni Severin ang alok na sumali sa Stormy Moon Sect? Kahit sabihin na ang pagsali sa sekta ay maghihigpit sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Talagang hinahamak niya ang sekta. Mr. Raikkonen, huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka talagang malakas siya. Nagpapakita lang siya. Malamang alam niya na hindi sila makapasok kahit willing si Miss Sofia na irekomenda sila. Normal na tao lang ang asawa niya at ang hipag niya. Walang paraan na tatanggapin sila ng sekta. Sa tingin ko nag-aatubili siyang mamuhay ng hiwalay sa kanyang asawa at walang karaniwang tao. Akala ni Draven ay kilalang-kilala niya si Severin. Mayroon kang punto. Nagsasanay kami ng husto araw-araw para maging pinakamalakas kami sa hinaharap. Pero may mga taong iba. Mas gusto nilang mamuhay ng normal. Napaisip naman si Mr. Raikkonen at tumango. Samantala, maganda naman ang mood ni Sofia matapos makuha ang contact number ni Severin. Pumunta siya sa kafe para bumili ng 2 kape at binigay ang isa kay Meldrick. Tumingin si Meldrick sa kanya at sinabing, Sofia, pinatay ni Severin ang mga kaibigan natin. Hindi lang isa, kundi 4 sila. Alam kong hindi mo siya pinatay dahil niligtas ka niya noon. Pero bakit gusto mo siyang maging kaibigan? Hindi naman bagay iyon. Agad namang nagtampo ang mukha ni Sofia. Sinabi niya, Meldrick, hindi ko maintindihan kung bakit hindi nararapat. Siya ang aking tagapagligtas. Kung wala siya, patay na ako ngayon. Yung bastos na si Brandon, hahalayan at papatayin sana ako. Natatakot pa rin ako hanggang ngayon iniisip ko pa lang. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa aking ama ang tungkol dito. Hindi ito dapat ang iyong alalahanin. Kung ganun, sige. Nahihiyang ngumiti si Meldrick ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mas nadagdagan ang pagkamuhi niya kay Severin. Ilang sandali pa silang nagkwentuhan bago bumalik sa Skystream City Mansion. Miss Sofia, Mr. Meldrick, bumalik ka na. Bagamat hindi pinatay ni na Sofia at Meldrick si Severin ayon sa plano,
malugod pa rin sina Satchel, Draven, at iba pa ang kanilang pagbabalik. Sabi ni Sofia. Ikinalulungkot ko hindi kami makakatulong. Mukhang hindi tama na patayin ko ang nagligtas ng aking buhay noon. Nahiyang ngumiti si Satchel. Ayos lang. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang ginawang masama sa amin maliban sa ginawa niya sa amin na masama at nasaktan ang ilan sa mga tauhan ko. Kahit papaano, hindi kasing seryoso ng ginawa niya sa sekta mo. Mariin na ikinuyom ni Meldrick ang kanyang kamao. Hindi naman sila ang nagsimula ng gulo kundi ang mga tauhan namin. Kaya hindi na kailangang patayin ang lalaking iyon. Iniligtas niya si Sofia noon kaya wala kaming pagpipilian kundi hayaan ang lalaking iyon. Pero kung hindi niya nailigtas si Sofia noon, talagang papatayin ko siya. Mukhang nalungkot si Sofia pagkarinig nun. Tigilan mo na ang pagtawag sa kanya na. Ang lalaking iyon. Ang kanyang pangalan ay Severin. Sige. Severin. Masaya ka na ngayon. Hindi alam ni Meldrick na iyon ang magpapasaya kay Sofia. Ngayon ay buo na ang paniniwala niya na may gusto si Sofia para kay Severin at lalo lang nitong gustong patayin si Severin. Pasensya na. Ito ang handog ngayong taon na ito. Kanino ko ipapasa? Noon lang, naglabas si Satchel ng special ring. Ibigay mo na lang kay Sofia. Napatingin si Meldrick kay Satchel at pumasok sa loob. May iniisip si Draven at pumasok na rin sa loob. Salamat, Mr. Satchel. Magalang na ngumiti si Sofia. Pagkatapos niyang tanggapin ang special ring, tumingin siya, tiningnan ito, at tumanggo ng kasiya siya. Hahaha. Walang anuman. Kami dapat ang magpasalamat sa pagprotekta mo sa amin. Nakangiting sabi ni Satchel. Bakit hindi kayo magstay ni Mr. Meldrick ng ilang araw dahil hindi kayo madalas magkaroon ng pagkakataong umalis sa sekta at lumabas? Sumagot si Sofia. Ayos lang. Magpapahinga kami bukas at babalik kinabukasan. Kailangan naming magulat tungkol sa pagkamatay ng 4 na miyembro. Sige. Ilalabas ko kayo para tingnan ang lungsod kung librero ko. Ngumiti si Satchel. Samantala, umupo si Meldrick sa gazebo sa likod na hardin habang galit na galit. Napansin ito ni Draven kaya sumunod siya kay Meldrick at umupo sa tabi nito. Mr. Meldrick, buti na lang andyan ka ngayon para tulungan kami. Ngumisi si Meldrick. Wala lang. Hindi ko rin nagawang patayin si Severin. Sabi ni Draven. Kahit ano paman, sinubukan mo at nagpapasalamat ako doon. Kahit papaano, masaya talaga ako sa mga oras na iyon at sigurado akong mamamatay na sana ang lalaking iyon noon. Sa tingin ko ay karapat-dapat siyang mamatay. Wala akong magagawa tungkol dito. Iniligtas nga niya ang buhay ni Sofia. Sa tingin mo paano ko pa siya hahayaang manatiling buhay? Ang mga mata ni Meldrick ay tila malamig at may bisyo. Nasa sabik si Draven na makita ang reaksyon. Gaya nga ng naisip niya, gusto rin patayin ni Meldrick si Severin. Magandang balita ito sa kanya. Nagsimula siyang magudyok. Sa tingin ko may gusto si Miss Sofia sa kanya. Iniisip ko kung ako lang ang nakakaramdam noon. Gaya ng inaasahan, mas nakakatakot ang ekspresyon ni Meldrick kaysa kanina. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Ganyan din ang tingin mo. Nagkunwaring alam ni Draven ang lahat. Oo naman. Hindi ba halata? Babae si Miss Sofia pero hindi niya pinansin ang lahat sa paligid niya at humingi pa siya ng contact number ng isang lalaki sa harap ng lahat. Halatang ibinabato niya ang sarili niya sa kanya. Naalala mo bang nagtanong din siya kung saan nagstay si Severin? Sa palagay ko baka may balak siyang bisitahin sa hinaharap. Mga babae talaga, ang dali nilang lokohin. Kumunat ang noo ni Meldrick at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Paano siya naloko? Sagot ni Draven. Madali lang. Ang gwapo niya. Ang bawat babae ay madaling ma-inlove sa isang gwapong lalaki. Ang hitsura lang ng lalaki ang iniintindi nila at malamang na hindi nila alam kung in love sila sa lalaki. Ang mga desisyon nila ay madaling maapektuhan ng kanilang emosyon at nagkakamali sila ng pagpili. Kalokohan. Habang iniisip ito ni Meldrick ay lalo siyang nagalit. Mr. Meldrick, hindi ko maintindihan kung bakit mo siya pinakinggan gayong mas mataas ang iyong natamo kaysa sa kanya. Si Severin ang nagligtas sa buhay niya, hindi ang buhay mo. Kung ako sa iyo,
Hindi ako makikinig sa kanya. Patuloy na pag-uudyok ni Draven. Lumingalinga si Meldrick bago ibinunyag kay Draven. Dahil walang ibang tao dito, masasabi ko ito sa iyo. Mas gusto ni Sofia na manatiling low profile. Bagamat mas mababa ang kanyang natamong tagumpay kaysa sa akin, hindi ako maglalakas loob na saktan siya. Sa halip, kailangan kong pasayahin siya. Bakit? Dahil ba maganda siya at gusto mo siya? Pang-aasar ni Draven. Sagot ni Meldrick. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko siya gusto. Pero hindi iyon ang totoong dahilan. Anak siya ng leader ng sekta namin. Kaya kailangan ko siyang pakinggan. Naiintindihan mo na ba? Ano? Napabuntong hininga si Draven at nabigla. Sa wakas, alam niya kung bakit iginagalang ni Meldrick si Sofia sa kabila ng mas mataas na tagumpay kaysa kay Sofia. Kaya pala, sabi ni Draven. Pero kung hindi papatay si Severin, kukunin niya si Sofia palayo sa iyo at hinding-hindi na kayo makakasama ni Sofia. Kung saan ko nakikita, siguradong masasabi kong may gusto si Sofia kay Severin. Tinaas ni Meldrick ang kanyang kamay. Gusto ko rin siyang patayin pero nakita mo ang nangyari ngayon. Ngumisi si Draven. Madali lang. Mapapatay natin siya ng patago. Hindi iisipin ni Sofia na ikaw ang may gawa nito. Minasahe ni Meldrick ang kanyang baba at nag-alinlangan. Pero paano kung malaman niya? Hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na makasama pa siya. Si Severin ay isang napakatalentadong tao. Kung hindi mo siya papatayin ngayon, ito ay magiging mahirap sa hinaharap. Pilit na kinukumbinsi ni Draven. Draven, ano ang ibig mong sabihin dyan? Isa akong level 2 warrior emperor. Gaano ba kahirap para sa akin na pumatay ng level 9 warrior king? Hindi mo ba naisip na nagpapalabis ka na? Alam mo ba ang pagkakaiba ng level 9 warrior king at level 1 warrior emperor? Hindi lang ito sa isang antas ng kapangyarihan ay naiiba ngunit lubos na naiiba. Ngumisi si Meldrick. At hindi ako level 1 warrior emperor. Level 2 warrior emperor ako. Napangisi si Draven. Hindi ba kayo nagtataka kung gaano karaming tao ang talagang pumanig kay Severin at tumulong sa kanya ngayon? Lalo na iyong mga big shot tulad ng gobernador ng lalawigan at ang mga war gods. Alam mo ba kung bakit? Kumunat ang noo ni Meldrick at nahulaan. Dahil magkaibigan sila. Nakipagkamay si Draven at ngumiti. Oo pero hindi buo. Si Severin ay isang alchemist. Isang second grade medium rank alchemist. Ano? Isa siyang second grade medium rank alchemist. Walang maraming alchemist na maaaring umabot sa ganoong antas sa mundong ito. Naging nagtatampo ang ekspresyon ni Meldrick at sa wakas ay naunawaan na niya kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Tama. Hulaan mo kung ano ang reg along ibinigay niya sa gobernador ng lalawigan ngayon. 10 second grade medium rank alchemical medicine. Lahat ng 10 ay premium alchemical medicine. Nangangahulugan iyon na napakahusay niya sa paggawa ng mga ito at hindi magtatagal bago siya bumuti at magsimulang gumawa ng pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemical na gamot. Sa tingin ko naiintindihan mo kung ano ang mangyayari kapag nagawa niya iyon. Ngumiti si Draven. Seryosong tumango si Meldrick. Ibig sabihin, magiging madali para sa kanya ang maging warrior emperor. At hindi magtatagal para maging level 2 warrior emperor siya. Kapag nangyari iyon, magiging mahirap para sa akin na patayin siya. Ngumiti si Draven. Hindi lang iyon. Mas magugustuhan siya ni Sofia kapag naging warrior emperor na siya. Bigla siyang huminto at tumingin kay Meldrick. Kung ganoon ay mas mahihirapan ka pa sa paghabol sa kanya. Hindi ako papayag niyan. Mariin na ikinuyom ni Meldrick ang kanyang kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kailangan ko siyang patayin ngayon. Ngumiti si Draven. Huwag kang mag-alala. Kailangan niyang gamutin si Fanzo at tatagal iyon ng 4 na araw. Hindi ko alam kung saan tumutuloy ngayon si Severin pero alam ko kung saan tumutuloy si Fanzo. Tumango si Meldrick habang ang kanyang mga mata ay may bisyo. Hindi iyon magiging problema. Pero wala na akong masyadong oras. Aalis kami kinabukasan. Bukas na lang ang magagamit na oras. Ngumiti si Draven. Madali lang. Makakahanap ako ng dahilan at sabihin kay Sofia na sabay tayong lalabas.
Pagkatapos noon, ihahatid na kita sa tinutuluyan ni Fonzo. Kailangan lang nating pumunta ng maaga at hintayin siya. Matapos pakinggan iyon ay tumango si Meldrick. Sige. Bakit alam mo kung saan tumutuloy si Fonzo? Sumagot ni Draven. Simple lang. May negosyo si Fonzo dito kaya madalas siyang pumupunta dito para magtrabaho. Kaya naman bumili siya ng sarili niyang lugar at doon siya nakatira. Kaya alam ko kung saan siya tumutuloy. Mukhang masaya si Meldrick sa impormasyon at tinapik ang balikat ni Draven. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos kang tretuhin sa pagbalik natin sa sekta. Malaya kang hanapin ako kapag may problema ka. Bahagi rin iyon ng dahilan kung bakit nakipag-usap din si Draven kay Meldrick. Natuwa siya sa narinig at magalang na sumagot. Salamat. Huwag kang mag-alala. Kung may kailangan ka, lagi akong tutulong. Kalokohan, hindi ko alam na si Severin ay talagang isang alchemist. At isang second-grade medium-rank alchemist. Magiging epic kung siya ay magiging isang high-rank alchemist sa pangalawang grado. Hindi alam ni Meldrick na sobrang talino ni Severin. Nalungkot siya. Kung mangyayari iyon, igagalang siya saan man siya magpunta, kahit na ito ay isang mas malaking sekta. Lahat ng mga pinuno ng sekta ay malugod siyang tatanggapin. Tumango si Draven. Naunawaan din niya kung gaano karaming tao ang gustong makipagkaibigan sa isang high-rank alchemist sa ikalawang grado para matulungan ng alchemist ang mga warrior king na nasa level 7 at pataas na umunlad sa mga warrior emperors na may mga second-grade high-rank na alchemical medicine. Kahit anong sekta, ang mga warrior emperor ay kabilang sa pinakamalakas sa bawat sekta. Sila ay nakita bilang mga piling miyembro ng sekta at iginagalang ng kanilang mga mahihinang miyembro. Kung patuloy na umunlad si Severin sa alchemy, mayroon siyang magandang kinabukasan. Kailangan kong gumawa ng alchemical medicine ngayong gabi. Samantala, naghahanda si Severin na gumawa ng pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemical na gamot. Ngumiti si Diane, na nakahiga sa kama, kay Severin. Kung gayon, hindi kita iistorbahin. Sana ay magtagumpay ka at maging isang high-rank alchemist sa ikalawang baitang sa lalong madaling panahon. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakamalakas na alchemist sa Skystream Province, tama ba? Mapagpakumbaba na sinabi ni Severin. Huwag mong sabihin iyan. Napakalaki ng mundo. Hindi mo alam kung may mas makapangyarihang tao sa mundo. Siguro masasabi mong isa ako sa pinakamalakas na alchemist sa mundong ito. Kung maaari akong maging high-rank alchemist ng pangalawang grado sa lalong madaling panahon, maaari kong ihinto ang pagsasanay sa alchemy sa ngayon at tumuon sa paghahanap sa iba pang mga bulwagan. Ikaw ang pinakamahusay. Alam kong kaya mo ito. Nagyaya si Diane at natulog na. Nagpatuloy si Severin upang mangalap ng ilang grupo ng mga sangkap na kailangan para makagawa ng pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemical na gamot at nagsimula. Kinailangan niyang aminin na hindi madali ang paggawa ng pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemical na gamot. Upang maging mas eksakto, ito ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Kahit na madali siyang makagawa ng superior quality second-grade medium-rank alchemical medicine, hindi siya nagtagumpay sa paggawa ng anumang second-grade high-rank na alchemical medicine pagkatapos ng buong gabi. Sa kabila nito, naramdaman niyang nakagawa siya ng isang malaking pagpapabuti at naniniwala siya na tatagal lamang ng 2 o 3 araw ang pinakamaraming upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay.